Muling nanawagan si Taiwan President Lai Ching-te sa Estados Unidos na aprubahan na ang panukalang $14 na bilyong na arms sale package habang patuloy na tumitindi ang pressure mula sa China sa rehiyon. Sa isang press briefing sa Taipei, binigyang diin ni Lai na mahalaga ang suportang militar ng Washington sa pagpapalakas ng kakayahan ng Taiwan na ipagtanggol ang sarili laban sa mga banta sa seguridad. 我们会持续跟美国政府保持密切的联系，那我们也希望军购能够尽速通过。那对台湾来说，对美国的军购不单是武器的获得，而是向国际社会传达一个重要的战略讯息，就是台湾愿意守护自己国家的安全。 Ang panukalang ito ay kasama sa mga malawak na plano ng pamahalaan ni Lai na palakasin ang depensa ng isla sa pamamagitan ng pagbili ng mga armas mula sa Estados Unidos at pagpapaunlad ng sariling mga drone at iba pang kagamitang militar. Nananatili namang tutol ang China sa mga hakbang na ng Taipei. Giit ng Beijing, ang Taiwan ay bahagi ng teritoryo ng China at ang pagtitiwala nito sa suporta ng Estados Unidos ay hindi magbubunga ng kalayaan. Sagot naman ni Lai, hindi dapat tignan ng China bilang provokasyon ang hakbang ng Taiwan dahil karapatan umano ng Taiwan na depensahan ang kanilang sarili laban sa anumang banta. 我们只要认清中国对周边国家的这个威胁，我想就看得很清楚。 那利用这个机会跟大家说明，台湾守护自己国家安全，维护民主自由的生活方式，不接受统一，也不接受中国共产党的统治，不应该被视为对中国的挑衅，或者是区域的麻烦制造者。 Samantala, pinasalamatan ni Lai ang mga bansa ng G7 matapos muling ipahayag ng grupo ang pagtutol sa anumang pagbabago sa status quo sa Taiwan Strait sa pamamagitan ng puwersa o pamimilit. 我们非常感谢 G7 最近再一次的声明，不允许任何一方改变现状，特别是反对以武力或胁迫的方式 改变台海的现状，也反对在东海、南海扩军。 Binigyang babala rin ni Lai ang China sa patuloy na pagpapalawak ng presensya ng militar nito sa East China Sea, South China Sea at Taiwan Strait na aniyay nagbabanta sa kapayapaan at katatagan ng rehiyon. 我们也呼吁中国能够放弃 在南海、东海以及台海扩军，也能够放弃武力攻打台湾。在对等尊严的原则下，台湾愿意和中国进行交流合作，促进和平共荣发展。 Dagdag pa ng Taiwanese leader, handa pa rin ang Taiwan na makipagdialogo at makipagtulungan sa China batay sa mga prinsipyo ng pagkapantay-pantay at paggalang. Subalit hindi ito tatanggap ng pagkakaisa sa ilalim ng pamumuno ng Chinese Communist Party. Jihan Tamasunas, humahataw sa balita ngayon.